So ito yung mga piglet natin na mga bagong anak. So ang liliit nila. So sobrang lilit ng bats na to mga kapigmate. Nung bake pa sila. Pero ang kagandahan nito mga kapigmate sa bats na ito ay pare-parehas ang laki nila. Yan. So pare-parehas ang laki nila. Yan. So yan. Tapos ang problema dito sa mga to bagong anak dahil ang inahin ay napakalakas ng gatas. So may mga nagtatay sila o malambot yung dumi nila. So malambot yung dumi nila. Kaya ano. So yun ang ano lang dito, yun ang nakikita ko malinaw pagkaanak ng mga to. So kagabi nga pala to mga kapigmate. So yan, malambot yung dumi oh. So yan. So okay lang yan pag first day hanggang second day okay lang yan na ganyan. Pero pag third day na at malambot pa rin yun ang hindi okay. So yan. Ang liliit nila mga kapigmate. Yan o, nakita nyo, may tubig na rin ako nakalagay doon. Once na may gustong uminom mo, inom lang sila doon. So, 12 heads piglet po yan. So, ang lahi rin po ng, ano nito, ng barakong ginamit natin dito ay durok din. Parehas lang nung nauna natin hinalay na durok din. Kaya lang, itong anong to, ay talagang putoy lahat. Meron pala ako nakikitang medyo may ano. Yan o, tatay sila o. First day, napakalakas ng gatas ng inahin. So, ito. So, GP Durok ang ginamit natin na bore. Expected date ng parawing December 28, nanganak ng December 28. So, ayan. Halos madaling araw ito mga kapigmate. Ayan. So, ang bilis lumiksi ng mga piglet. Gawa ng pinahira natin sila ng ito. Pakita ko sa yung pinapahid. So, ayan. So, ito nga palang ginagamit ko para mas mabilis matuyo yung ano na mga piglet. Yung balahibo. So yan o. So kahit maliliit sila, maliliksi, walang mahina sa kanila. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. So mamaya puputulan ko sila ng ngipin kasi kung mapapansin nyo yung inahin, tinatago niya yung dede niya. Pag ganyan mga kapigmate na pagkaanak pa lang, napapansin nyo na yung inahin, tinatago yung dede. Kung hindi naman habang nagpapadede siya ay nasasaktan siya, napapatayo siya ng biglaan. So alam nyo na, yung mga piglet nyo, lalo na ganito, 12 sila, hindi may iwasan niya na magkagatan. O makagati yung dede ng inahin. So ayan, lalabas na ulit. So nilabas na yung dede niya. So ito pala si Jelly mga kapigmate, ay galing sa Himamaylan. Doon ko ito nabiling, dito nabili ng aking partner itong inahin natin. So, yun yung isa, busog. So, tapos na tayo mag-inject sa inahin ng oxytocin. Tapos na rin tayo mag-inject ng antibiotics. Sa oxytocin mga kapigmate, kung mag-inject ako dito mga kapigmate ng oxytocin, ay sinisigurado kung tapos na mga anak yung inahin at inuna na lang yung yung hindi pa lumalabas yun. Doon ako nag-inject ng oxytocin para may labas ng para may labas ng inahin yung mga laman ng matres niya lahat. So lahat ng laman ng matres niya. Ayan. Tapos antibiotic na ginamit natin dito mga kapigmate. Antibiotic kasi ginagamit ko dito mga kapigmate. Galing sa DA ang ginagamit ng antibiotic or minsan galing sa technician ng Pigrolac. So sa technician ng Pigrolac ay binibigyan niya lagi ako ng vitamins, ng antibiotic. So sa DA, Department of Agriculture dito sa Bayawan, so ang binibigay nila sa akin antibiotic ay ito. Yan. Ano to? Terramycin LA. So sa Terramycin LA, kung binibigyan nila ako, laging 100 ml. Kaya lang, napansin ko dito sa ano natin, hindi pa naman siya expired, pero maitim na yung laman, yung loob. So hindi ko na ginamit, saka ko konti na rin siya. Tapos may binigay naman sa akin yung sa technician ng ng Pigrolac dito sa Bayawan, si JC. To, Bacterid. So itong Bacterid nito, pag kung bibilihin niyo to 1,000 plus. So dahil regular customer tayo ng Pigrolac, binibigyan lang tayo ng antibiotic ni Sir JC. So madami pa to. So siguro mga nasa pa to, mga 30 ml pa. Yan. So sa ito medyo tipid tayo sa paggamit nito. Kasi ang dosage ng Bacterid na ginamit ko ay 1 ml per 20 kilo body weight ng baboy. So dito naman sa Terramycin LA, na ginagamit natin,
1 ml per 10 kilo body weight. So sabihin natin na ano, kung may inahin tayo na tigwa 100 kilo, ito magagamit natin sa 10 inahin. Tapos kung ito naman, itong isang bacterit naman, kung ang inahin natin ay nasa 100 kilo, ito mapagbigay tayo sa inahin natin ng 20 heads na inahin. Sa tigwa 100 kilo ha. Sa inahin ko lang ginagamit, sa pig naman, hindi naman tayo gumagamit ng antibiotic sa mga piglet natin. So ayan lang. Ito na yung mga piglet natin. Mamaya magpuputol tayo ng ngipin. Pero ang buntot nila ay day 3 tayo day 3 tayo puputol ng buntot sa inject ng iron. Ayan. Ang problema ko lang dito sa inahin ito, mahilig to maglaro ng tubig mga kapigmate. So ito makikita nyo yung kulungan laging basa kasi yung tubig niya pinaglalaroan niya. Yung mga piglet natin nababasa rin. So ito lang yung setup natin sa kulungan natin mga kapigmate na yung powering pen natin. So eto, naglalagay ako nito, parang pinakabubong-bubong nila para iwas tampiyas. Maulan kasi ngayong panahon na to. Tapos, harang lang sa gilid yan. Harang lang. So, may harang lang tayo sa gilid. Kung mapapansin nyo, wala tayong brooder or brooding light. Wala tayong brooding light dito mga kapigmate. Yan. So, ito, mistral natin. Isang ganito lang mga kapigmate na uubos ko pala dito sa kada isang anak ng inahin, isang mistral lang. Laking tulong nito. Kita nyo, makikita nyo, ang kikinis agad ng balahibo ng mga piglet natin. So kahit may mga malambot ang dumi dyan, yan, ito. May malambot ang dumi dyan, ay ano pa rin sila mga kapigmate, magaganda pa rin yung mga balahibo nila. So yun lang update natin ngayong araw na to, 12 heads na piglet. Buhay po lahat, so walang patay. Tapos walang mahina, walang masasabing pinakamalit, wala rin masasabing pinakamalaki. So siguro, mapapansin nyo kung gaano sila kalit. Ang lit lang. Siguro nasa ano lang ito mga kapigmate. Mga 500 gram. 500 to 700 gram lang. So napakalilit mga kapigmate. Pero, itong gantong, itong gusto ko. Kasi ang piglet mga kapigmate, madali lang yung palakihin. Ayaw ko naman sa mga piglet na lumabas sa inahin na napakalalaki, yung aabot ng 2 kilo. So sa piglet nga pala na gusto kong ipanganak ng inahin, nasa pinakagusto ko yung mga 1 kilo. 1 kilo hanggang mga 700 gram, ganyan. Pero pag mas bababa pa doon, ako, napakahirap mga kapigmate. At may mas sa malalaki namang piglet mga kapigmate, hindi ko naman sinabi na pangit yon. Maganda kung malalaking piglet. Ang problema mga kapigmate, yun ang nagiging dahilan kung bakit yung mga inahin natin nahihirapan mga anak. So dahil ayaw nating mahirapan mga anak yung inahin natin, ang hindi natin pinapalaki yung piglet sa tiyan ng inahin. Ayan. So tama lang yun. So yun lang update natin. Good morning, good morning.